look at me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you when it's not. Assalamu alaikum, good morning everyone, I am Aisha, your AI host for today. Now, let's move forward to the heart of our program, where we'll gain invaluable insights into training on Google Calendar. To guide us through this learning journey, it's an honor to introduce our esteemed resource person for today. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Engineer Imra Indian and Mr. Lionel Regudo. Assalamualaikum everyone. Okay, so may I hear your feedback? If clear ba yung ating audio, please type 1 in our chat box. Ayan, okay. Loud and clear, alhamdulillah. So thank you very much for attending our online training on Google Calendar. So basically, the purpose of this training is in order for us to properly schedule our events and activities in the Bangsamoro Transition Authority, and also para ma-aware din yung mga different divisions and heads na involved doon sa ating mga activities, especially for the coming 2024. Okay, so let's begin our Google Calendar online training. Google Calendar is like your personal time wizard. So it was developed by Google, and it is a digital calendar application that helps you stay organized and on top of your schedule. Picture it as a virtual planner that you can access from your computer, smartphone, or tablet. With Google Calendar, you can create events, set reminders, and schedule appointments with ease. The interface is very user-friendly, allowing you to view your calendar by day, week, month, or even in agenda format. So later we will be discussing on the interface of the Google Calendar. One of its features is the ability to color code events para kapag mag-set na tayo ng mga activities and schedules, hindi tayo maguguluhan which events is which, making it visually intuitive to differentiate between work, personal, or social commitments for our instance so that we can identify which is training, which are meetings, which are outside or external and internal activities. The collaborative aspect is where Google Calendar truly shines, where you can share your calendar with others, making it a breeze to coordinate plans with our colleagues. So later, we will also be discussing on how you will share events and how can you share your calendar. So also, syncing across devices is another perk for the Google Calendar. Whether you're at your desk, inside your office, on the go with your phone, or you're at home or at a cafe, you can easily access your calendar and it is always up to date. Pero dapat, syempre, nakakonect ka sa internet. It's like having your schedule follow you around, whispering sweet reminders in your ears. Plus, Google Calendar integrates with other Google services, such as Gmail, creating a smooth ecosystem for managing your time and communication.
So Google Calendar is a web-based time management and scheduling application developed by Google. It is designed to help individuals and teams organize their events, appointments, tasks, and activities in a digital calendar format. So Google Calendar is part of the Google Workspace suite, formerly known as G Suite, of productivity and collaboration tools. Next. So we will start with our first topic, the basic navigation. So we will have the overview of the interface and also how to access the different views by day, by week, or by month. So if you have your laptops or your tablets and phones, para makasunod kayo sa ating discussion, you may open your Google Calendar. You may log in using your BTA GovMail, or also, if you have your personal Gmail accounts, pwede po natin yan siyang gamitin para makasunod po tayo. Okay, so para sa mga naka-desktops, to access the Google Calendar application, so we'll just click the 6 dots here beside the Gmail and images na menu. So after we click that, we will just navigate through the applications. So makikita natin lahat ng mga collaborative tools and applications meron si Google. So previously, we have our basic introduction on Google Workspace where we discussed the different Google Workspace tools na nandito. So for now, we will be discussing about Google Calendar. So hanapin lang natin siya here. So we will click that. Next. Okay, so makikita natin yung interface na ganito for desktops. So para naman sa naka-tablets and phones, I think mag-a-adapt siya, mag-a-optimize siya doon sa inyong screen. So generally, pag naka-desktop tayo, ito yung makikita natin. Okay, so we have here the different tools nandito sa gilid, and also makita natin yung date, the numbers, and the day. Okay, next. On the left side pane, we can have the show and hide na left pane dito. Next. We have our mini calendar para magkaroon tayo ng overview of the dates for that said month, and also pwede din natin siyang ma-move back and forth using these arrows na nandito. Okay, next. And also the list of calendars na na-share sa atin. And at the same time, the list of calendars that we created. Makikita natin siya sa left side. So here are some examples. Next. The forward and backward arrows na makikita natin sa upper part beside the month, the name of the month. So may shortcut siya for desktop. We have the shortcut key P or K. Next. We also have here the search para sa mga different events and activities na ating na-schedule. So ang shortcut key na ay \. Next. We also have the settings menu where we can modify different settings here. Shortcut key niya is S. And also we have here the view menu. So we can able to view the calendar by day, by week, by month, or custom view based on what we would like to decide, by schedule view, or by year view. So, nandito din yung kanyang mga shortcut keys. 1 or D, 2 or W, 3 or M, 4 or X, 5 or A, 6 or Y. Next. Okay, so this one is an example of an event. So, this is an all-day event. So, kung mapansin niyo si Google Calendar is up to date sa mga holidays, both working and non-working holidays within the Philippines. And also,
mga special holidays na meron tayo. So, updated si Google Calendar. So, makikita natin siya at ma-highlight which ones are the set na holidays for that month. Next. Okay, so we also have here at the bottom part, the show hide side panel. So kung gusto natin ma-view yung mga other tools dito sa right side, click lang natin tong maliit na arrow dito sa bottom part. Next. Okay, so that is the interface of our Google Calendar for the desktop. So, do you have any questions po? So, kung mapansin po natin, it is very user-friendly. So, madali siyang intindihin, madali lang siyang i-navigate all throughout. Do you have any question po? Okay, so yung mga questions na paano po ma-share yung Google Calendar later with our topic number 3 and topic number 4. We will be discussing that. Okay, any questions? If you have no questions for the interface, we can now proceed to the next topic, which is the creating events. Okay, so for this topic, we can discuss the creation of events. So we have quick events versus detailed events, adding event details such as the title, location, and time, and also setting up the reminders. Okay, so in order to add an event, we have to click the day on the calendar where you want to add an event. So for example, on October 20. Okay, so click lang natin yung day. Next, meron tayong magpa-pop up na information details kung saan pwede natin i-fill up. So enter a title for the event. Here, add the title, pwede ding time. Meron din ditong out of office, working location. We also have here the date dito. So that's Friday, October 20 to Friday, October 20. Next. Okay, so for BTA, para hindi tayo magkagulo, so since gagamitin naman din natin ito siya in order to enter and schedule our events for the 2024 PAPS natin. So ang format ng events natin ay office name or your office acronym first bago yung title ng event. For example, itong Google Calendar Training. So maglalagay ka muna ng MISD, open close na brackets, then the title of the event, which is online training on Google Calendar. So since isi-share kasi natin yung ating calendar with the other offices and especially sa planning division, para ma-aware din sila na this one is activity ito ni certain division or department or service. Okay, next. Okay, so enter the date and time for the event here. So if it will last more than 1 day, so pwede natin tong ma-change dito. I-enter lang natin kung hanggang kailan yung event maglalast. Next. Click more options and enter additional information. So, pwede natin i-click itong more options para makita tayo ng other informations. And also, kung online yan siya, pwede natin ma-add dito yung Google Meet video conferencing. So, since Google Calendar is under the Google Workspace, so hindi tayo makaka-enter dyan ng Zoom link. Kasi magre-redirect siya sa Google Meet. Pero kung Zoom link yung gagamitin natin, pwede naman natin siyang ilagay dito sa add description
or attachments. So ilalagay natin dito yung Zoom link. Okay? Then add location para ma-identify kung, for example, hindi naman siya online, ma-identify saan yung location. And also, mag-link din ito siya sa Google Map. So, ma-identify na siya sa Google Map kung saan yung area no training or activity na makakanda. Okay, next. So, after natin ma-input yung other informations, mga other details na kailangan, so we will just click save para ma-save yung ating event. Okay, next. Okay, so this one is the detailed events naman. Okay, so detailed events, double-click the day on the calendar where you want to add an event. So kanina, pag i-click lang natin once, parang general details lang nung ating activity. So if you need to have additional details on that, pwede natin siyang i-double-click. Then mag-add tayo dito ng title. We also have here the date and the duration. So for example, October 17 from 5 to 6 p.m. October 17 din. Next, we can also add the location, same as kanina. Then next, we can add a notification here. Okay, so kung gusto nating ma-notify tayo and the other participants na included dito sa activities, later, i-discuss din natin kung paano mag-add ng mga participants para ma-notify din sila. Pwede kayong mag-set dito ng kung kailan siya mag-remind. So, kung naka-sync din yung inyong Google Calendar sa inyong phones and tablets, so it will notify on your phone ahead of time based on the time you will place it here. So kung 10 minutes before the certain time ng event is magre-remind siya and mag-notify sa iyong phone. Next. Okay, so also we can select the event color. So gaya ng sabi ko kanina, para may color coding tayo. For example, this one is for training, this color is for a meeting or other certain events. Also, after the color, we can also have here add additional details. Okay. Next. Dito tayo mag-a-add ng ating mga guests. So para may include dito sa ating event. So malalagay dito yung kanilang email addresses. Lalagay natin siya. Then we need to place permissions. So since guest lang sila, para hindi nila ma-modify yung event, huwag natin i-check yung checkbox ng modify event. So if you would like them to invite others, i-check lang natin yung invite others. If strictly kung sino lang yung invited na participants, huwag na natin siyang i-check. Then see guest list if you would like them to view the other participants, i-check natin siya. If not, i-leave lang natin siya as a blank na checkbox. Okay? Next. Okay. So that will be for the adding of events. So may mga questions na na-raise dito. So kahit internal activity lang po, ipo-post pa rin. So, it depends po doon sa activity if naka-stick po siya doon sa ating AWFP. So, strictly gagamitin natin itong ating Google Calendar para sa mga events and activities natin na nasa AWFP natin. So, for example, meron na kayong mga simple meetings, mga emergency meetings sa office, then kung included naman yun siya sa inyong AWFP, syempre need natin siyang ilagay doon sa ating Google Calendar. Mag-base po tayo sa AWFP na PAPS natin for 2024. Paano po kung tentative lang din po, hindi pa sure, pwede na rin po ilagay? Yes po, much better po. Kaya po natin siya ginagawa para po hindi tayo maka-overlap na activities sa other offices din, para ma-aware din si Planning Division, para ma-inform yung mga offices na, uy, meron kang overlap na activity dito. Baka since tentative pa to, baka pwede mo ma-move, may other schedule ka pa ba na pwede, or we can talk internally kung paano yung pag-reschedule nun.
Will the color coding also reflect in the calendars of others? Yes po. Hello? Okay po, marinig na po ako? Okay na po ba? Remove na po Opo, namin opo. yung music. Okay po. So, thank you. So, ulitin ko lang po doon sa mga tentative na activities. Yes, kailangan pa rin po natin siyang i-include kahit na tentative pa rin po siya. Then, if ma-fix na natin, pwede naman po natin i-modify yung ating calendar. Hindi naman po siya like, naset na natin siya for this certain date. For example, October 30. Then, hindi tayo aware na biglang yun pala yung schedule nung election for local na election natin. So, pwede natin siyang i-move. Pwede naman siyang ma-delete. Okay, next. Will the color coding also reflect in the calendars of others? Yes po. Opo. Later, discuss natin kung paano ma-share yung calendars. So, tulad kanina sa navigation pane, kung maalala ninyo na sa left side, malilist down lahat ng mga calendars na na-share sa inyo. So, pag i-click mo yon, saka pa mag-display yung calendar nung na-share sa inyo na office. Okay, next. Activities na wala po sa AWFP, ilagay din po ba? If official po sa inyong office, I think need po siya ilalagay. Then, i-share niyo lang po yung event doon lang po sa mga involved doon sa activity. Don't worry po yung ating Google Calendar will be shared only to the planning division. Opo, kasi sila po yung magko-consolidate and titingin ng ating mga programs and activities po. Basta may PAP and PRF na lang siguro. Pwede rin po. Opo. Actually, sa PIF and PRF naman din po is minsan, di ba po, nag-change din yung ating mga schedules kasi may mga unexpected na mga activities, ganyan. So, opo, pwede naman din. Other questions po? Okay, so mukhang excited na tayo kung paano tayo mag-share ng ating events and calendars. Okay, so we will now proceed to our topic number 3 and topic number 4 that will be discussed by Sir Leymel Regudo. Sir? Hello, good morning. Naririnig ba? Paki-type nga ng 1 kung naririnig ako. I-on cam ko daw, sabi ni Ma'am. Pero i-turn off ko lang ulit mamaya pag nag-start ng discussion na. Kasi medyo ah, kumakain ng data yung video ko. Sige, okay, naririnig. Sige, let's start, no? So, masyado tayong excited na tapusin agad ah, yung ating training. Gusto natin kaagad mag-share, no? So, after nun, sige, 'di ba, naka-create na tayo ng events. Then proceed na tayo ngayon sa paano natin i-manage, no, yung ating ah, events. So, dito sa managing events is dito ma-discuss natin kung paano i-edit or paano i-update yung events. Paano i-delete yung events, no, kapag nagkamali tayo or na na schedule natin siya pero hindi siya talaga matutuloy or ano ba. Then next is rescheduling, yung isang tanong kanina. Paano i-reschedule yung mga events. Later i-discuss natin kung paano, then uh, after is may mga tips and tricks tayo kung paano yung mas mabilis. Sige, next. So first is click the event. Click the event, i-click lang natin yung mga events na gusto natin i-edit. So click the event, then click edit icon. So nandito yung pencil, parang pencil icon. So edit event. Then next, edit event details. Then click save. So dito, yun na lalabas ulit yung yung window kanina, no, kung saan tayo nagke-create ng event. So lalabas siya ulit para maka-edit tayo ng mga details. So
pwede natin siya dito, pwede na natin siya i-reschedule dito. Change tayo ng dates. Then, kung mag-change tayo ng location, pwede rin. Pwede tayo again mag-add ng notification. And dito sa tab na ito, pwede tayo ulit mag-add ng mga additional information about the event. So kung may dito rin na-discuss kanina sa mga guests, so pwede rin tayo mag-add ng guest kung may dadagdag tayo. So ganun lang kadali mag-edit ng event. So ulitin natin, double click lang natin yung event na i-manage natin. Then, change na natin yung details ng event na yan. So okay lang, nakasunod ba lahat? Paki-type nga ng 1. Again, 1 kung nakasunod ba lahat. Thank you. Okay. Sige. So much better no kung naka-open din yung inyong mga Google Calendar para habang nagdi-discuss pwede tayo maka-explore din ng ating Google Calendar. So yun. So yun. So kanina na mention ko yung pwede natin siyang i-edit yung date doon sa window na nag-pop up. So pwede rin ito yung shortcut o paano tayo mag-reschedule ng event. So, i-click lang natin yung event, then pwede natin siyang i-drag sa date kung saan natin siya i-reschedule. No? So, pwede nyo i-try ngayon. So, kung mag-create kayo ng event, then, pag na-save nyo na, pwede nyo siyang i-reschedule by just dragging the event. I-drag nyo yung event na na-create nyo doon sa date na gusto nyo siyang i-reschedule. Sige, nakasunod ba? Again, 1. Patype nga ulit ng 1 kung na-try ninyo yung pag-drag ng mga events. Yan. So, ganun lang ka-easy. Ganun lang kadali mag-reschedule. So, kung mahirapan kayo mag-drag or for example, sa next month pa pala siya ma-reschedule, pwede nyo i-change na lang, no? I-double click nyo na lang ulit yung event, then i-reschedule nyo na lang by changing the date sa details. So, ayun. Okay. Next is paano mag-delete, no? Pwede i-drag yung holiday sa desired araw natin. Pwede pero si Marcos lang ata ang makakadrag nung holiday date doon sa siya lang yung may access ata. Sige, paano mag-delete ng event, no? So, again, click lang ulit yung event. Then, as easy as click the parang trash bin icon, no? Delete event. So, ganun lang, kadali. So, wag nyo na i-try kasi baka makalimutan nyo kung anong event yung na-delete nyo. Basta ganyan. So, just click the trash bin icon dun sa tabi ng edit event. Ito. Okay, questions sa pag-manage? So, ganun lang kadali. Nakasunod ba? Nakasunod ba lahat? Again, type 1 sa mga nakasunod sa pag-manage ng ating Google Calendar. Yun. So, questions bago tayo mag-proceed sa calendar sharing, yung inaabangan-abangan talaga natin. Ang makaka-delete lang ba ng certain events is ang planning? Hindi po. Pwede po kayo mismo. Yung sa planning is magkakaroon lang sila ng access. So, later i-discuss ni Ma'am Imay kung paano yung may mga regulations ba pagdating sa ganun or may mga ilimit ba tayo na kasi pwede natin ilimit yung access. So, yun. So, actually, ang purpose lang talaga is makita lang ng planning yung ating mga events para hindi magkasabay-sabay yung mga activities natin. So, ang makakadelete talaga kung may mga i-manage kayo or may i-edit kayo is
kayo mismo yung mga admin ng yung calendar. So possible din na ma-delete ng ibang user yung sinet namin na event. Possible sir kung hindi natin na set yung kanilang access permission. So later i-check natin. Just to clarify lang po, intended siya for planning pero lahat ng office makita. Planning. So planning lang yung may access. So hindi makita ng ibang office. So kasi i-share lang natin. Later, madidiscuss natin sa sharing na. So i-share lang natin siya sa planning. Sige, other questions? Sige, wala na. Sige, type 2. Kung magpo-proceed na ba tayo sa calendar sharing? Akala ko calendar siya. May question dito. Akala ko calendar siya ng lahat. So, para makita din namin kung may kasabay kami activity. Hindi. So hindi. Based ka, Ma'am Imay, sa planning lang. So, para magkakaroon ng access yung planning. So, hindi pa ready si Ma'am Tin. Bakit kaya hindi pa ready si Ma'am Tin? Sige, proceed tayo for calendar sharing. Sige, sa calendar sharing, no, sharing your calendar with others. So, dito. Then, second natin na gagawin is setting permissions for shared calendars. Then, third is pwede tayong mag-create ng new calendars. Sige, proceed tayo for sharing your calendar with others. So, ah kung naka-open yung mga Google Calendar, no, pwede nating sundan yung magiging process, no. So, start tayo by clicking the calendar that you would like to share. So, dito, ito yung calendar namin, no. Nandito yung calendar. So, kung ito yung calendar na i-share natin. So, click lang natin yung three dots. So, after nyan is click settings and sharing. So, pag na-click na natin, click natin yung settings and sharing. Then next is click share with specific people or groups. So, ayan. So, dito lalabas na dito yon, share with specific people or groups. Then, dyan na natin i-add. No? Dito na tayo mag-add ng, dito na natin i-add yung planning or mamaya later kung makakreate tayo ng another calendar, pwede tayong mag-add ng other people na pwedeng mag-access ng ating calendar. So click add people and groups. Then, dito na. I-add natin yung email or name. So kapag nakasave na kasi yung contacts, no, yung mga email, so pwede na lang name para diretso. Then, dito, click permissions to customize permission settings. Dito si all event details. So sa next is make changes to events. So pwede siyang mag-edit no ng events. Then itong last, make changes and manage sharing. So pwede niya rin i-reshare yung calendar. So dito lang tayo muna sa see all event details para makita niya lang yung for viewing purposes lang yung calendar. Next is click send. Pag na-send na natin, so yung tao na
inad natin doon sa calendar is makaka-receive siya ng email. The recipient will receive an email that allows them to subscribe to your calendar. So, i-click niya lang ito, add this calendar. Then, makikita niya na dito sa kanyang sariling Google Calendar, makikita niya na dito yung sinubscribe niya, no? Or yung nag-add sa kanya ng calendar. So, ayan na. So, i-click lang niya yung i-click niya lang itong checkbox. So, para para ma-view or i-hide yung mga events na na-create ni MISD at bta.gov.ph. So, ayun. So, yun lang sa sharing. No? Check muna natin yung mga questions bago tayo mag-proceed doon sa request access to calendar naman. Baga tayo na naman yung mag-request doon sa certain office, no, ng access sa kanilang calendar. Sige. May question dito. May suggestion dito from Sir Jess na ilahat na lang siguro para makita ng iba. Consult na lang muna namin, no. Maganda siguro may shared calendar ang SCSS and PCSS for committee activities. Yes, pwede. Later, ituturo namin kung paano mag-create ng calendar para hindi siya mag-overlay doon sa sarili niyong calendar. Pwede tayo mag-create ng another calendar for shared calendar. Kung meron na nito, nag-start. Pero hindi na na-utilize. Oh, meron na pala. Google Docs pala yung ginawa. Okay, sige. Mamaya, i-create tayo ng new calendar. Sige, dito na kami nag-chat. Sige. Okay. So, nakuha ba? Nakuha ba yung pag-share ng calendar? Please type 1 kung nasundan yung pag-share ng calendar nyo. Ulit. So, wala na. Sige, iulit natin na ng mabilisan. So, para may makasunod. Sige, ulitin natin. No? First is yung calendar, no, natin. Yung calendar natin, i-click natin yung tatlong dots. I-click natin yung dots. Then, click ang settings and sharing. Pag-click natin ng settings and sharing, i-click natin yung share with specific people or groups. Yan. Pag-click natin yan, lalabas ito. Itong dito sa side na to. Then, mag-a-add tayo ng account, add people or groups. Yan. So, lalabas ito. Pag na-click natin yung add people, so lalabas itong window na ito. Dito natin ilalagay yung email. Email or name. Kung naka-group yung mga emails natin, yung mga contacts, pwede yung group name, no? So, yan. Pag na-add na yung email or name, sa permissions naman, i-click natin. So, pwede tayo magpili ng mga permissions kung hanggang saan lang yung access nung sasandan natin, no? I-sharean natin ng calendar. So, dito lang muna tayo sa see all event details. So, para viewing purposes lang yung mangyari. After nyan is, isi-send na. Click send. Pagka-click send is yung in-add natin na tao, na contact or office, is i-click niya lang yung add this calendar. So, hindi ito sa side ninyo. Doon sa shinera natin ng calendar. So, add this calendar. So, pag na-add niya na, na-click niya yon, so lalabas na yung email or yung Google Calendar ninyo doon sa Google Calendar ng shinare nyo ng inyong calendar. So, ayan. So, i-click niya lang itong checkbox. Gusto niya i-hide yung inyong calendar or
I-unhide mo. Sige, nakuha ba? Questions. Maganda siguro may share ka. Pag shinare po ba, makita nila ang lahat ng naka-calendar namin? Yes po. Kita yung mga personal dates namin. Yes. Kung ano yung nilagay niyo sa inyong calendar, ang pwede lang po ma-add ay Gmail po through my I think admin. Sige. Sige, pwede natin i-activate yun kung yung sa Yahoo. Pero magsasend lang din kami ng instructions about dyan. So for now is Google to Google lang muna. Dahil hindi pa naka-activate sa Google admin yung para sa Yahoo na calendar. Oo, pati utang mo na naka-calendar. Talagang makikita ng planning yan. Pwede rin po ilagay yung specific time. Yes po, pwede po. So kaya nga pwede mag-create ng bagong calendar. Kahit meron ka na sariling calendar, pwede tayo mag-create ng bagong calendar para lang doon sa mga activities nyo. So kung meron kayong parang i-limit nyo yung details ng activities na i-share nyo. Much better sir na yung office email ang gagamitin natin for activity. Para yun sa activity, uh, nag-add po ako calendar under our division's name. Ma-share din po ba yung sa personal calendar or yung info lang doon sa kita. Nag-add po ako ng calendar. Kung ano lang yung ano lang yung, ano ito sir, nag-create po kayo ng new calendar. Kung nag-create po kayo ng new calendar, dun sa new calendar nyo, yun, kung ano lang yung in-add nyo doon, yun lang po yung makikita. Pero kung doon sa dati yung sa isang or main calendar nyo is hindi nyo yun yung shinare nyo na calendar, hindi po makikita yung mga personal nyo na mga info or personal events nyo doon. So like yung kanina, kung ano lang yung calendar, no? Isang calendar lang talaga yung share natin. So like kunyari ito lang. So ito lang yung share natin. So kung may nilagay kayo ng mga personal events dito sa example, dito sa MISD Bulletin, may personal kayo dito. So hindi niya yun makikita kasi ito lang yung yung calendar na shinare. Opo, tama, Sir Harold. Kung gusto niyo i-share lahat yung calendar niyo, so i-repeat niyo lang yung process. No? Pero isa-isahin natin i-share. Sige, later mag-actual demo talaga tayo doon sa Kwan. No? Sige, proceed na tayo sa request access to calendar. So ngayon tayo na naman yung mag-request. Kunyari kami MISD, re-request kami ng access ng calendar ninyo. So ganun, dito sa other calendars, tingnan nyo dito sa left side. Sa left side, no? Click lang natin itong plus button. So yan, may nakalagay dyan, add other calendar. So pag add other calendar natin, click lang natin yan. Then lalabas yung option na ito. So subscribe to calendar. Yan, dito yung create new calendar. So click lang natin itong subscribe to calendar. So pag click ng subscribe to calendar, ito lalabas itong window na ito. Then add calendar. So click add calendar and add the email address and this will send a request to give you access to their calendar. So kunyari kami MISD, nag-request kami ng access ng calendar ng HR, for example. So i-add lang namin dito yung email add ng HR. So pag-add,
yung magsisend na ng email, no? Magsisend ng email sa HR para bigyan sila ng notification kung i-accept ba nila yung request or hindi. So, kung i-accept nila, click lang nila itong link na ito. So, pag-click na yan is magkakaroon na kami ng access ng calendar ng HR, for example. So, yun. So, check it under other calendar. So, dito yun na side. So, yun. Sa request, nakuha ba? So, may question dito, may setting po ba sa Google Calendar as to notification ng events? Meron. So, mamaya i-kuha natin, i-run through natin yung notifications, no? Pwede multiple notifications. Sige. So, nakuha ba yung tayo na naman yung magre-request ng calendar, ng access, magre-request ng access ng calendar ng iba? Sige, type 1 kung nakuha. Or iulit ba natin ulit? Yan. So, halos same lang din yung kwan, no, yung process. Yeah, ayun. So, yun, alalahanin lang natin, no? No, kapag tayo yung nag-share, pag tayo yung nag-share ng calendar, dito tayo maghahanap, no? So, ito kasi yung calendar natin, my calendars. No? So, kung ano yung i-share natin, ito yung ma-share natin ng calendars. Pag tayo naman yung nag-request, dito naman tayo sa other calendars. So, ayun. So, kuha. So, next tayo. Sa pag-create naman ng bagong calendar. Okay, proceed tayo Create new calendar. So, sa pag-create ng new calendar, no, nakita natin kanina, no? So, click lang natin dito, add other calendar, dito sa baba. Then, click create new calendar. Yan. Then next is input the calendar details. So, name, kunyari, shared calendar ng MISD and sabihin natin SCSS. So, pwede ganun. Shared calendar. Tapos description lang. Ano ba yung dito? Mga technical schedule. Yung mga committee meetings. So, pwede. Then, create calendar. So, pag na-create na natin yung calendar, so dito sa settings, dito sa left side, under the settings for my calendar, click lang natin yung name nung create natin na bagong calendar. For example, ito, MISD ICT Support Unit. So, ito yung i-create ko na bagong calendar. So, click ko lang ito and pwede ko nang i-modify yung settings. Ayan. So, yung bago kong i-create na calendar, yun na siya, pwede ko siyang i-share. No? You could set who has access to this calendar. So, pwede kong i-add dito. Kunyari, dahil dito, MSD ICT Support Unit. So, pwede kong i-add dito yung mga support unit namin, yung doon sa main office. So, lahat ng email ads nila para maka-access sila doon sa calendar na yun. So, click lang yung add people and groups to add access to your calendar. So, mabuview na nila yun, yung calendar na yun. So, same process kanina, pag-add natin ng email ad, ng contact, mag-i-email ng notification doon sa kanila. So, kapag i-accept na nila yun, so meron na silang access doon sa i-create natin na bagong calendar. Yun. So, you can also configure the notification settings. So, pwede dito. So, mag-edit ng notifications. So, pag-add notification, so, i-edit lang natin kung ilang minutes mag-notify. Kung ilang beses, pwede tayo mag-add ng multiple notifications.
For example, parang snooze. Maglagay tayo 30 minutes before. Maglagay tayo ng 15 minutes before. So, yun. Questions. Questions sa pag-create. How to export an event from calendar to calendar. Anong export ang event? For example, ma'am, is yung sa inyo na calendar, then i-export nyo sa then yung kwan, same owner. Sige, i-share mo. Kita mo yung export. So, wait lang ah. Kita mama, i-share doon sa kabilang calendar. Sige, Regarding po ma'am doon sa question about sa pag-export, yes po, pwede po natin export yung ating calendar locally sa ating unit. Click lang po natin yung, for example, back po natin. Yan. So, click lang po natin yung ating calendar dito, settings and sharing. Then, makikita natin sa lower part dito, yung export calendar. So, pag i-click natin yan siya, magda-download siya sa ating unit. Then, in a form of a zip file. So, i-share ko po yung tsura niya. After nyo po siya ma-download, so may export po siya. So pag i-click nyo yung sa inyong downloads, so ma-export siya locally sa inyong unit. Okay, so magla-login lang po kayo dito para ma-view nyo po yung inyong calendar. So yun po yung pag-export. Nasagot po ba yung tanong, ma'am? Same owner ng calendars. For example, I have two calendars. Same owners? Okay. So, ang ginamit niyo po siguro, ma'am, ay hindi export. Mag-share po kayo ng calendar, ma'am. So, may isang owner ng calendar, then yung isa ay i-share mo sa kanya yung calendar, pero ang kanyang permission is also to manage and edit events. For example po, I'll share na lang po yung aking calendar. Okay. So for example po this one, so ang binigay lang sa akin na access ng MISD ay to view. So pag i-click ko siya, view lang yung access na makikita ko. So if mabigyan ako ng access ng to share, for example. Okay. Example, dito tayo balik sa calendar ni MIS. So pag i-share na sa akin, go back po tayo dito sa ating calendar, my calendar, settings and sharing. I-change po natin yung ating permission dito. So dito po yung aking name.
So, see all event details lang po yung nabigay sa akin na permission, meaning, ma-view ko lang po yung details ng events. If may permission ako to edit, dito po tayo make changes to events. Pero, hindi ko po share yung calendar. So, if bibigyan niyo po ako ng full access doon sa calendar, pati ma-share din siya, make changes and manage sharing po. Ayan po, i-change po natin siya. Okay, so dun po pala sa question kanina regarding sa mga other email addresses, yes po, naset na po namin yung BTA admin console natin na pwede na pong mag-send sa others. Like, ito po, nag-try na po ako ng @yahoo.com and Gmail lang. Pero po, if pwede, and we also require na yung main calendar ng inyong office should be made on your BTA GovMail office account. So for example, our main calendar po ay gamit po namin ay misd@bta.gov.ph. Then, isi-share lang po namin yung calendar na yon. Any questions pa po? So regarding naman po sa Hijri Calendar, Google Calendar po kasi ang gamit natin ngayon, sir. Then it uses Gregorian Calendar. Wala pa po siyang feature ng Hijri. So maybe kailangan po natin tong pag-usapan internally sa organization kung paano natin siya isi-set up. So pwede naman pong like manually mag-change pero troublesome naman yun siya. So we'll see na lang po kung paano natin to i-handle sa office since wala pa po kasing feature si Google Calendar ng Hitch. Nagko-consume po siya, hindi ba nagko-consume po siya ng space. Pero maliit lang po siya, sir. Or ma'am, si secretariat ang nag-chat. Opo, maliit lang po yung nako-consume niya na space. And hindi naman po siya ganun ka bigat para mag-affect po sa ating storage sa cloud. So may question dito. Hi, I like to attach files sa events using the calendar. This will take up space pagtapos ng year to Is there an option to automatically delete the past or completed events para magkaroon ng space on drive? Or will I need to delete the events isa-isa? So, no need, I think no need na i-delete yung mga events, ma'am. Kasi yung in-attach nyo na file is from Google Drive na yun siya. So, masisave na yun siya sa Google Drive. So, if ever gusto nyo mag-delete ng files, so yung files na lang mismo direct doon sa Google Drive ang i-delete natin. Yung, kasi mag-unlink na lang yan siya doon sa events. So, pero before nyo gagawin yun, ma'am, iba-back up muna natin yun. So, yun. No need na po na i-delete yung mga events. So, i-delete na lang natin direct doon sa drive. So, nasagot po ba, Ma'am Amira? Hi, yes, clarification lang po. Pag nakalagay na siya sa drive, so will I have, i-delete ko siya sa drive mismo? Does it automatically create a folder na parang doon lahat yung ina-upload ng files na sa Google Calendar? Or Dito, ma'am. parang generally lang siya na-upload sa drive? Hindi siya nagka-create ng specific folder? Yes, ma'am. Pag hindi siya naka-organized sa drive po, pag nag-attach ka ng file doon sa calendar, so direct lang siya doon
main po. So, much better ma'am kung example pa mag-create tayo ng events, i-upload na natin kaagad yung file doon sa Drive para ma-sort na natin siya before tayo mag-attach ng file doon sa events. So para ganun. So ganun ma'am, ang mangyari po kung nag-direct tayo nag-attach is ah isa-isahin po natin yung mga files to delete po. Hindi po siya nakakuha. Hindi po yun siya naka folder or naka sort. So follow-up question po, sorry. Yes po. So once we create the event, automatic namin siya i-attach. And then after we attach, pwede po namin siya i-organize or i-move sa separate folder para mas madali siyang hanapin later. Pwede po yun. Yes ma'am, pwede po. So hindi maapektuhan yung event link Hindi po if ma'am. i-move yung ano. Okay, Opo, sige. Yun hindi lang po. po. Pero Thank you. after nun ma'am, siguro i-check na lang natin kasi minsan baka hindi ma-detect kaagad, no? So, i-check na lang po natin yung doon sa event kung na parang na-detach ba yung file. So, kasi parang ang nagiging basis talaga nila yan ma'am kasi yung file name mismo. So, kapag na-detect nung app na yon doon sa loob ng Google Drive, kahit saan siya nakalagay na folder, pag nakikita niya pa rin, so kahit saan siya na folder is hindi siya mawawala doon sa events. So, possible yun ma'am, okay Okay lang po. yun. Thank you. Thank you ma'am. So, may another question is we want to print the monthly calendar. Is there a way? Yes po. Okay, nasagot. Sinagot din po ni ma'am, no? As easy as control P lang din po. So mag-try tayo. Share. Wait lang. Kita yung So ayun, paano mag-print ng calendar? So control P lang. So may pop up na ano, na window. Kita ba? So may pop up na window na for print preview. So for that month lang, kung ano yung nandoon sa month na i-print natin. So nakalagay din dito yung print range. Sige. Questions? So before tayo mag-proceed sa activity, meron lang kami i-share na mga iilan lang no, na mga advanced features na possible na baka hindi nyo pa na-explore. Just to clarify ulit, pwede po mag-change ng owner of the event. Anong owner yun, ma'am? Kasi ang owner is kung sino yung nag-create ng event. Yung nag-create ng event. So, kung anong account, ma'am, for example, yung account namin, MISD, pag nag-create kami ng event, is kami na yun automatically yung owner. So, kung i-share natin yung calendar, so for viewing lang yung makikita ng iba. Sige, may questions pa ba? Sige, type 1 kung mag-proceed tayo.
Yes, owner, may nakita po sa setting. Change. Settings na change po. Sige, proceed tayo. So, nakikita ba yung screen? Sige. First, before tayo mag-start ng activity natin, no? So, itatry lang muna natin itong mga tips and tricks na possible pa na hindi nyo alam or kung may mga nakaalam na pwede natin i-share sa iba. So, share muna ako na. Sige. So, dito, first is dun sa settings. So, explore natin yung settings, no? So, sa settings, dito, ito yung settings menu or pindutin nyo lang yung S para magdiretso tayo sa settings. So, dito sa settings, yan. So, dito, ito yung general settings, no? Dito tayo pwede mag-customize ng mga iba't ibang modification para doon sa calendar natin. So, yung first, pwede natin siyang i-edit. For example, meron tayong mga ah, kung personal kung sa mga personal natin na mga pag-manage, no? So, meron tayong mga friends or family, relatives sa ibang bansa. Tapos, gusto natin o mag-create tayo ng, ng, for example, ah, online reunion, ganyan. So, pwede natin siyang i-display yung secondary time zone para hindi tayo mawala or mag-compute pa ng oras sa kanila, no? Pwede natin siyang iset na dito. For example, check na lang tayo dito. For example, dito sa Alaska, yan. So, pag set natin yan, kung i-check natin yung ating calendar, so meron yan dito, makikita na dalawang time zone dito sa window na ito. So, makikita natin yan kung 1 a.m. sa atin, ito yung oras sa kanila, 9 a.m. So, 2 a.m. sa atin, 10 a.m. So, pwede na natin ibangga yung exact time na gusto natin sila ma-meet. So, yun sa time zones. Next is notifications. So, notification settings. So, pwede tayo mag-edit ng mga notification settings dito. Yung kanina, doon sa mismong events, pwede tayo mag-create ng multiple notifications. So, pwede tayo mag-create ng multiple notifications dito. So, one day before, or weeks before, or pwede time, no? Time. 30 minutes before, 15 minutes before. So, pwede. Gusto natin 10 notification na ma-receive natin before yung event na yun, pwede. So, ito. Next is browse calendars of interests. So, pwede dito sa settings. Check natin dito sa settings. Dito sa add calendar. Then subscribe to calendar. Ito, sa add calendar. Then browse calendars of interest. Yan. Sa browse calendars of interest. So, pwede tayo dito mag-access ng mga calendars ng mga iba't ibang calendars na nakapublic. For example, meron dito Christian holidays, ito iba't ibang holidays. Sa sports,
So pwede tayong mag-subscribe ng calendar, for example, ito sa basketball or baseball, kung may mga favorite teams tayo, pwede tayong mag-subscribe dyan ng mga calendar nila. And for example, ito, PBA. Yan. Mga schedule ng mga laro ng mga PBA teams, no? So, mga another kwan lang natin yan. Yan. So, next is sa settings, reduce the brightness of past events. So, pwede natin din i-edit yung, for example, natapos na yung mga events. Pwede natin i parang i-reduce yung para malaman natin na yung event na yun is tapos na. So, dito sa view options, so click lang natin ito, reduce the brightness of past events. So, makikita na natin yan dito. Yan. So, parang medyo nagkuha na siya. Nagkuha na yung color niya. Yan. So, yun lang yung mga ilan sa settings, no? Tapos, sa create events naman, baka hindi nyo napapansin, no? Pag dito kasi, pag naka-subscribe tayo talaga sa Google Workspace, no, may mga ganito. So, may out of office, working location. Kung titingnan nyo doon sa mga personal emails natin, no, sa mga personal emails natin, ang meron lang doon is event and task. So dito sa Google Workspace kung ginamit nyo mismo yung official natin, email natin. So meron pa dito kung gusto niyo explore yung mga out of office, for example, may one week tayo wala, so pwede natin i-set yung out of office. Then i-check natin yung mga automatically decline meetings. For example lang pero wag natin gawin. So yun, sa week na yun. So yun, pwede natin siya i-set. So sa working location, for example, wala tayo sa office, na doon tayo lahat sa Jollibee, lahat tayo nag-office for 1 week. So pwede natin i-set. Yan. So working locations. Tapos yun, next is kung napapansin nyo or kung mag-create kayo ng event, pag full day yung event na yon, ang nangyayari is ganito. Baka may magtatanong ba? Ang mangyayari pag whole day yung event, ganito yung magiging labas. Pag may certain time lang, no, ito yung lalabas yung dot lang. So baka di nyo napansin or baka later ma-question nyo ano yung difference ng dalawa. So yun. Pag ganito, ibig sabihin whole day yung event na yun. Then pag dot lang, ibig sabihin may certain time lang. Yun. May question? Sabi dito, ulan na ng notifications ang mga MPs. Yun. So, yun lang yung ilan. So, next is before tayo mag-proceed, sana yung aking presentation. So, yun. Another is ito, create events and tasks using Google Assistant. No? So, pwede nyo i-try sa phone nyo. Wait, mag-share ako ng aking. Pwede nyo i-try sa phone nyo. No, yung mga naka-Android, mga Android users lang muna. Hindi ko sure sa iPhone, no? Kung paano or sino ba yung one sa iPhone. Sa mga Android users, so pwede using Google Assistant, pwede tayong mag-create ng events and tasks doon. So i-notify lang natin si Google. For example, kung maririnig nyo.
Try natin. Pero using my kwa na lang, using my calendar na lang. Tingnan natin kung magpa-pop up. Yung calendar. Huwag nyo na lang pansinin yung mga nangyari. Sige. Try natin na using Google Assistant, paano mag-create ng event. Yung mga madaliang events. Hello, Google. Hello, Google. Hey, Layamel, how can I help? Set me a reminder. What's the title? Maglalaba ako bukas. Okay, Maglalaba Ako Bukas. When do you want to be reminded? 9:30. All right, I'll remind you today at 11:02 a.m. Okay, hindi niya na rin naintindihan yung point ko. So, ayun, kung nakita nyo dito, ang sinet niya na time is dito sa Friday 20, 11:02 a.m. So, try natin ulit. Sige, try natin ulit. Hello, Google. That's me. How can I help? Create me an event. What's the title of the event? Google Workspace Training. Got it. When is the event? October 30, At what time? 9 a.m. Got it. Google Workspace training on October 30th from 9 a.m. to 10 a.m. Do you want to save that? Save. Okay, I saved your event. So, ayun, tingnan niyo sa October 30, ni-record niya agad yung event. So, kapag tinatamad tayo no, mag-input, pwede natin i-try. No, mga another kwan lang 'yan siya. Mga tricks. Kailangan slang ka rin magsalita, chart. Nakaintindi na ng Filipino accent si Google. Kaya niya nang magkwan. Kaya niya nang mag-intindi ng accent natin. Na hindi tayo masyadong magaling mag-English. Sige, pwede niyo i-try ngayon para makita niyo. Wait. Medyo mahaba ata yung task mo, Ma'am Tin. Kaintindi po ba ng Iran nun si Google, sir? I-try niyo, sir. Kung ma-record niya. Kasi yung Tagalog nare-record niya yung Filipino, yung nare-record niya yung Filipino. So, yun. So, pwede yun sa Google Assistant, no? Yung mga mabilisan. Then later, pwede nyo na, later is i-edit nyo na lang yung mga events or tasks. Then next, yung color sorting. So, yun na, actually ito na-explain na ito ni Ma'am kanina. No, paano tayo mag-sort ng marang events. Kunyari, for example, yung mga a-attend na natin ng mga workshop, pwede mag-change tayo ng color. Pwede tayo mag-set ng color for tasks, for meetings. Pwede natin yun gawin. So dito sa calendar natin, may mga default na color yung ating calendars, no? Every time na mag-create tayo ng event, yan na yung kagad yung color na lalabas. So pwede natin yun i-change. Kunyari ito, yung mga default colors dito sa My Calendars, click lang natin yung tatlong dots. Pwede natin i-change yung mga default colors. Ito, for example, sa events is ito. Pwede natin i-change. Sa tasks, pwede natin i-change yung mga default colors. So, pwede rin, pag mag-create tayo ng event, is i-change natin kaagad yung color ng ating ng event na yon. So, change lang natin. Okay. Yun. Then last na tips, no? Sa tips. So,
Gmail to Google Calendar. No? Pwede tayong mag-create ng event direct doon sa email na na-receive natin. Kita man. Yan. For example, ito, Notice of Public Consultation on BTA. Sample lang. So, click lang natin yon. So, ma-open yung email. Then, dito na side, kung makikita nyo, yung calendar. Yan. So, click natin, may naka-integrate na calendar dito. So, click lang natin yan. Then, lalabas na kaagad dito yung title, yung subject. So, Notice of Public Consultation. Yan. So, i-edit na lang natin direct yung mga details, no? Pwede natin ito siya i-edit kaagad. Kasi nakikita naman natin direct yung email. So, edit na lang natin ito. So, anong date? October 23, ganyan. Anong time? 9 a.m. to 12 noon. So, maglagay tayo ng location. Pwede, a description. Pwede tayo mag-direct create event galing lang sa Gmail. No? Pwede rin ganito. So, click natin itong more. Then, create event. Pag-create ng event, mag-open siya ng another tab. Then, direct na yun sa kanina. Sa create events. So, ingatan lang natin itong sa guests. Kasi pwede natin to siya i-delete. Or kung para sa atin lang yung event, pwede natin to i-delete. X lang natin yan. Kasi pag hindi natin siya ma-delete, mag-notify ulit sa kanila lahat ito. So, X na lang natin yan. Sige, question? Kuha? Parang baka hindi na kayo nag-try na kayo ng Google Assistant, ah. Doon na kayo nag-create ng events sa Google Assistant. Kanya-kanya, parang maingay ata, parang maingay sa ibang office. So, yun, nakuha ba? So, type nga 1 kung nandyan pa ba kayo or nasa Google Assistant na kayo. Pinalaba ko pa si Google. I-schedule nyo na, sir, yung mga laba moments natin. Sige. Okay, sige. Proceed na tayo sa activity, no? So, yung activity natin, Google Assistant naman yung next na itabi. Sige, ma'am, kung maka-schedule, explore muna natin si Google Assistant kung hanggang saan ang limit niya. Share ko muna yun. Sige. So, proceed na tayo sa activity natin. Mayroon pa naman tayong 50 minutes or pwede naman natin yun siya. Yung activity natin kasi parang yun na rin yung gagawin natin talaga na parang kuhan natin sa Google Calendar na isa-set natin for BTA. So, ibabalik ko na kay Ma'am Imay yung floor. Thank you guys, thank you. Okay, ayan. Thank you very much, Mel. So, ang galing-galing, di ba? Marami tayong na-explore ngayon. Especially yung si Google Assistant. Tuwang-tuwa si Ma'am Tin, dinig na dinig namin sa likod ng aming office. Pader na kasi pagitan namin nila Ma'am Tin. Okay, so proceed po tayo sa ating activity. So, itong activity na to is hindi siya parang form of literal na requirement natin for Google Calendar training. So, this is a requirement for BTA offices talaga. So, it has been brought to us na kailangan daw pong gumawa ang mga BTA offices, organic offices ng isang consolidated calendar. So, we have thought na why not use Google Calendar since it's very collaborative na rin siya, and we also have our Google Workspace naman din. So, why not use Google Calendar? So, for this one, create a Google Calendar for your office. So, make sure na ang owner ng calendar ay inyong office, BTA GovMail
account. So for example, misd@bta.gov.ph, dapat yun yung nakalagin sa inyong Google Calendar para magiging official yung ating Google Calendar. Sisi-share din natin yan siya sa Planning Division. Use your 2024 AWFP POPs and plot all activities for the year 2024. Sorry, nagka-typo lang kami. For the year 2024 po. Okay, so make sure na lahat ng activities natin for 2024 ay na-plot natin. Although alam natin na tentative pa lang siya, pero ang most importantly is makaplan na tayo ahead of time since isi-check yan siya ni Planning Division at i-consolidate para ma-monitor kung sino yung mga offices na may nag-o-overlap ng mga activities. Next, for offices who have various engagements and representations, kindly specify the activities under this and plot them on your calendar. If meron na kayong specified or planned na ng mga activities under your various engagements and representation. If meron na, for example, meron na kayo like sa meetings, committee meetings, ganyan, na under sa mga various engagement and representation ninyo na budget. Also, example din is like sa session, yan, sa plenary session. So I think magpa-plot nun ay sa PAD. I think tama ba sa Plenary Affairs Division? Opo. So sa inyong calendar, login kayo using your BTA GovMail account ng office, yung pad@bta.gov.ph, I think. I-plot nyo na po doon yung scheduled na plenary sessions for the year 2024. So although alam naman natin na changing talaga, depende din sa kung ano yung sasabihin sa session, at least na-plot natin and ma-estimate ng mga ibang offices na rin na itong schedules na to is may session dyan. So, huwag tayong mag-activity sa week na yan and so on. Next. Okay, so share the calendar to your respective staff involved in the POPs. Okay, so nasa inyo na kung sino po sa inyong office ng mga staff yung i-share ninyong calendar, yung mga involved sa activity, para aware din sila and ma-view nila sa kanilang calendar and at the same time, ma-remind sila through notifications sa kanilang mga phones and tablets. And also, share the calendar to the email of the Planning Division, which is planning@bta.gov.ph. So as much as we want everyone be involved sa mga calendars natin, lahat makita, ma-aware yung mga offices sa kanilang mga activities, for now, we need to share the calendar first muna sa planning. Okay? Kasi sila po yung mag-monitor ng ating mga activities. So later on, baka may plans din si Planning Division pagdating na sa sharing ng ating calendar if okay na at naset na lahat ng mga schedules natin. Okay, so please make sure na ang magamit ninyong main calendar ay ang nakalagin ay inyong Office BTA GovMail account po. Magbase lang din sa session. Yes po, din sa session calendar po. Yes, apo. Mahirap kapag committee activities. Yes, opo. Hindi specify talaga siya. Pero you need to place pa rin po the tentative dates. Opo. Para makita po ni planning yung inyong mga activities for the next year po. Okay, any questions po? Doon po sa question kanina about sa other email domains, meron na-activate na po namin yun siya. Pwede na po kayong mag-share sa mga Gmails lang or Yahoo. Make sure lang na, syempre, existing yung kanilang mga emails. Okay po. So, any more questions sa ating discussion for today?
Okay, so any more questions po? So, none so far. Okay, so may isi-share lang din po ako sa inyo. Okay, meron po chat sa iOS or iPhone. Though sabihin na create an event sa Google Calendar, yung calendar ng iPhone mismo ang nilagyan na ng schedule. Kasi si Siri po yung kanyang assistant, I think. Opo. So, sa mga yayamanin dyan sa mga iPhone, pasensya na po. Android lang po kami. Si Siri. Opo, pwede niyo po i-explore si Siri. Try niyo po na sabihan siya na open Google Calendar. Siri, open Google Calendar. Then, create event. Opo, try niyo po. Baka po kasi nag-direct kayo kay Siri na baka hindi pa na-open ni Siri yung Google Calendar kaya nagdiretso siya dun sa calendar mismo ninyo sa inyong phone. Rich kid. Opo, rich kid talaga. Rich kid talaga, sir. Po. Based po kay Ma'am Aina, yes. Pwede na mag-install ng Google Assistant sa Apple. Ba talaga mga rich kid? Yes po. Yes po, yung ating Zoom ay recorded po. Then, i-share na lang po namin yung ating session for today. Nasagot ko ba to? Saan po ang question, ma'am? Okay, sa committee activities. Kasi hindi pa daw specified ang dates. Okay, so gaya po ng sabi ko kanina, ma'am, need nyo po mag-plot ng tentative na schedule for the committee activities. Since pwede naman natin siyang i-edit, pwede naman po natin siyang i-change. As long as ma-plot lang po natin yung mga tentative na dates po natin. Okay po, so any more questions? So clear na po sa atin yung ating activity, yung ating sharing ng calendar, ating pag-create, edit ng event. So reminders lang po na make sure na yung specified permission lang po na gusto ninyo ang naset ninyo sa inyong shared na event or calendar. If gusto nyo po na ma-view lahat lang for viewing access lang, make sure na nakaset lang siya sa see all events. So if you want to share it to a specific na person or your staff employee na need mag-edit doon sa inyong lagyan na lang po doon ng make changes. Opo, make changes to event yung kanyang permission. Then, para maiwasan po natin yung magkagulatan like, hindi man akong nag-edit nito, paano ito, like ganun, magdating po tayo sa point na magsisihan. Then don't worry po, kasi madali nyo naman din po ma-identify if sino po yung mag-edit since makikita rin po doon sa settings yung list ng inyong permissions, kung sino po yung inallow ninyo na mag-change. So kung alam niyo po sarili na hindi kayo nag-change, yung isang tao lang po talaga yung masasabihan ninyo regarding doon sa changes na yun. Also, we advise din po na, for example, sa mga divisions, na sana ma-share nyo rin sa inyong mga heads, yung inyong calendar. Kasi some offices po dito ang nag-a-access ng kanilang Office BTA GovMail ay mga
staff nila. Di ba po? Sa iba, like yung mga EA, then si chief, si director, hindi na po monitor. So, make sure na i-share niyo rin po sa kanila tong idea ng Google Calendar para ma-aware din po sila. And yung iba po is ang ginagawa, nagsiset sila ng schedule like sa Google Docs, sa Google Sheets, which is very tiresome. Diba po? So, now and then is i-update mo pa. So, through Google Calendar, masiset mo na yung schedules ni boss ninyo. Then at the same time, pwede nyo na iset yung notification para may reminder na rin po pag magdating na po yung mga events na naset ninyo. So, since wala na po tayong questions, so kami po ay nagpapasalamat from the MISD team headed by Engineer Muhammad Nizar Ahmad sa inyong participation. So, we were only expecting 39 participants based on those registered sa aming Google form link. And umabot tayo ng 77. Alhamdulillah. So, before we end po, we would like to inform everyone na meron po tayong e-certificate for this. So para po ma-identify namin yung mga participants since we're aware na other offices are playing this online training on their TVs na parang conference type. So mag-share po kami ng evaluation form para makaregister po yung lahat ng mga naka-attend and makakuha po sila ng kanilang e-certificate. So wait po, share po muna namin. Okay po, so nakakaroon lang po kami ng problem sa pag-share. So habang inaayos po namin, pwede pa ba tayong mag-open ng ating mga cams para sa ating photo ops? And at the same time, as part of the accomplishment na rin ng ating mga offices. Ay, si Ma'am Tin. Hello. Dinig na dinig namin yung tawa mo dito sa kabila. Okay po, yan. So, sige po. Mga magwapo at magaganda ng BTA. Yan. Okay, so we have three pages ng ating, so screenshot po natin. Okay, so smile po, smile. Okay, next. Smile lang po. Okay, next page, smile. Sa third page na walang naka-open. Oh. Okay, smile sa third page. Walang naka-open. Sa reference, HRMD, Secretariat, ano pa itong mga offices dito? Pikat. Okay, yung iba, nakijoin na doon sa screen ng kabila. Okay. Tulad nila Maida, nag-share na sa isang screen. Ayan. Okay, thank you very much po. So, I think fix na po yung aming... Thank you very much. Thank you po. Apo. Wait lang po, wag muna po mag-exit. I-share po muna namin yung evaluation form para po sa inyong e-certificate. Okay, wait lang po.
Thank you to our dedicated participants for your active engagement and enthusiasm throughout the training. We extend our heartfelt appreciation to our knowledgeable trainers for sharing their expertise and insights with us today. Let's continue to embrace digital solutions for a more organized and productive future. Wishing you all continued success in your digital endeavors. Thank you and have a great day. Sige, pakiscan na lang po yung ating